Sabi niya, sayang naman yung ano, yung 1,300 na yun. Talagang ipipilit na bayaran mo na kagad. Muntik niya para ma-miss yung ano, yung flight niya dahil sa pinagbabayad siya ng ganun. Grabe guys, nasa Vancouver na ako. Nakood ako sa custom. Ito yung mga bumabiyahe. Huwag kayo magdadala ng corned beef na hindi ko na-declare yung corned beef na peraso. Bawal yung corned beef. So na-penalty ako na ngayon $1,300 dahil sa corned beef. Hindi ko talaga alam may corned beef doon sa luggage ko. No mercy. Talagang pinabayaran sa akin ng 1,300. Muntik pa akong malate sa next flight ko kasi connecting flight ako to Calgary. So pag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, huwag kayo magdadala ng chicharon at saka corned beef. Huli ang corned beef. Sayang ang 1,300. Parang ano yun 3,000? Sayang, no? Mahal ang corned beef. So, paalala sa mga mabubiyahe, huwag magdadala ng corned beef na dilata. Okay? Yun! Susundo na naman tayo sa aking misis. Nagluluto ako kaya lang gusto na ng aking misis may sabaw. Sabi ko, ano bang available na mga ano dyan? Sabi ko, marami tayong manok. Magtinola tayo. Ang problema, yung mga anak ko, ayaw na ng tinola. Nagsawa na sa mga ganon, yung mga lutong sa lutong bahay sa Pilipinas. Nagsawa na rin sila. Kasi dati, sa Pilipinas, dun sa namin, maraming mabibili ng mga yung mga lutong ulam, yung mga di ba, pupunta ka lang sa kanto, kunyari nagugutom ka, tinatamad ka magluto. Meron ka nang mabibiling mga ganyan As in, marami ka nang pagpipilian. Dito, wala. Kailangan mo lutuin talaga lahat. Kaya, nung time na nandito sila, sinusubukan ko magluto ng mga yung mga Filipino food. Wala, hindi na nila kinakain. Sawa na. Saka ngayon, ano ba ngayon? Pagka binabanggit nyo ba +1 o +1, -1 o -2, paano nyo sabihin yun? Dati kasi sa Pilipinas, alam ko, negative, di ba? -1, -2. Tapos narinig ko lang dito, yung mga puti rito, sila magsabi, minus, ganyan, -1, -2. Pareho lang naman siguro. Saka maganda, kahit malamig dito, itong manubela, meron silang yung parang heated na manubela. Kasi imagine niyo pagka kunyari galing kayo sa labas na sobrang lamig, tapos yung sasakyan niyo parang freezer. Pagka yung yung mababa yung temperature. Diyos ko po, imbis na kahit mag-heater ka diyan ng kalakas-lakas tapos malamig yung yung manubela mo, mahirap mag-drive. Buti meron mga ganito dito sa heated seat. Sa Pilipinas ba may mga ganyan? Yung mga heated seat, heated manubela, ganyan. Siguro naman wala, kasi mainit mainit sa Pilipinas ang kinikwento Wala lang, sasabihin na naman, papaba mo na naman yung istorya mo Anyway, napanood nyo naman yung pinapanood ko sa inyo na simula, di ba? Yung kababayan natin, Diyos ko po, nagdala ng corned beef at chicharon. Ayun, pinag-fine siya ng 1,300 CAD sa Vancouver na airport. Dati, nagda-doubt ako magdala ng mga kung ano-ano galing sa Pilipinas, lalo nang umuwi ako. Sabi ko, baka mahuli ako rito. Mga dinala ko lang nun? Mga vitamins, mga gamot, mga ganyan yan. Pwede, lumusot yun Pero pagka yung mga ganun pala, yung mga corned beef, bawal pala yan sa mga sa US, sa Canada, sa Japan. Ang mga bawal naman, yung mga luto na mga meat, mga ganyan. Saka doon, bawal din sa Japan yung yung mga fake. Hindi ko alam kung paano nila chine-check Sabi ng asawa ko, bawal ron, saka sa Korea, yung mga fake na mga gamit. I-check nila yung gamit mo, habang suot mo, peke, ganun. Ganun ba yun? Please enlighten me, mga viewers ko. Pero yun, yung si kuya,
kakaano niya lang yun kakauwi ng Pilipinas. Alam mong galing pa ng ng naka-bakasyon mode pa baka galing Boracay kasi naka-braids pa yung buhok Sabi niya, sayang naman yung yung 1,300 na yun. Talagang ipipilit na bayaran mo na kaagad. Muntik niya para ma-miss yung yung flight niya dahil sa pinagbabayad siya ng ganun. Dapat kasi pagka ganyan, kunyari, meron kayong mga pupuntahan ng mga lugar at dadaan kayo sa mga airport, dapat basahin niyo yung mga rules ng ng airport. Kasi minsan hindi mo alam, bawal pala sa pupuntahan mo yung sabi ko. Sige na, mamaya na, tapusin ko mamaya. Yun. Dito tayo sa Sobeys. Pinabili ko muna yung misis ko ng ng kulang sa tinola ko. Walang sayote, saka dahon ng sili, di ba dahon ng sili nilalagay doon? Sabi ko, bumili na lang siya, spinach, pwede na yun. Dapat bok choy ba yun? Parang mas okay yung spinach, mas healthy yata yung spinach kaya spinach pinabili ko. So yun, di ba? Ano na ba sinasabi ko kanina? Yung tungkol sa sa kabayan natin na hold sa airport na fine ng 1,300. Kaya magtitignan nyo muna yung kung saan kayo pupunta sa ang airport kasi iba-iba yung mga rules ng mga airport, iba-iba yung mga bawal, di ba? Yung mga ganyan. Ako nga nung unang punta ko dito, yung yung mga rechargeable na battery ko, dala-dala ko pa lahat kasi ko dati, yung marami ako yung mga rechargeable battery para hindi ako para makatipid ako sa pagbili-bili ng mga double A ganyan kasi karamihan ng mga gamit ko ginagamitan ng ganun. So dala-dala ko yung lahat. Kaya every stopover namin tumatagal sa akin kasi ang tagal ng check sa akin kasi merong mga ganun, mga baterya. Pero sa naman, pwede yun. Dito sa Saka ang inistapan pala namin sa Japan, hininto rin ako dun. Mahigpit daw kapag sa Toronto na airport. Kaya kung kunyari papunta kayo dito, usually kunyari papunta kayo naman dito ang usual na na hinto mo sa connecting flight mo sa muna, Toronto or Vancouver. Kami Vancouver. Tapos saka kayo pupunta ng Winnipeg. Tapos drive na lang papunta rito sa Brandon. Pero nyo yun. Magkano yun? 1,300. Magkano yung peso? Lagay ko dyan yung yung conversion. Saka mo dadamputin yun. Dito sa Canada, yung 1,300 mabigat na yun. Sa karamihan, 2 linggong sahod na yun. Yung 1,300 na yun. Yun lang muna yung video natin para meron lang tayong medyo matutunan kay Brandon Boy, kasi malay mo naman may mga nanonood na naghahanap na kung ano yung mga bawal pag pupunta kayo sa mga ibang lugar ganyan. Yun, bawal, wag kayo magdala ng mga canned meat, mga canned foods pagkadadaan kayo ng Vancouver lalo. Kung ayaw nyong mabawasan yung yung dala nyong pera. Sige na, like, share, subscribe, alam niyo na yun Sige na, paalam.